Di naman daw sila nagbabayad ng utang. Kubra lang sila ng kubra. Pasok. Hindi ng isang mambabata sa ang pangongolekta ng PhilHealth contribution. Sobra naman daw kasi ang pondo ng ahensya pero baon sa utang. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Kinuwestiyon sa Kamara ang umano'y hindi maayos na paggugol ng pondo ng PhilHealth. Lumabas kasi sa pagdinig na may 68 billion pesos na net income hanggang nitong Hulyo ang PhilHealth. Meron din silang 460 billion pesos na investable funds. Sa laki ng pondo, nakapagtatakang hindi pa rin mabayad-bayaran ng ahensya ang utang nito sa mga ospital na lumobo na sa 27 bilyong piso dahil sa hindi umano'y maayos na paggastos. Suwestyon ni House Appropriations Panel Senior Vice Chair at Marikina Representative Stella Kimbo. Pwede ba munang isuspend ang pagkolekta ng PhilHealth premiums mula sa aming mga workers? Again, until such time that you show proof that you can effectively spend your funds. Giit ni Kimbo, mukhang mas mabuti pang ilaan na lang ng mga manggagawa ang kanilang kontribusyon sa isang private health maintenance organization o... Alam mo, totoo, napakaganda nitong suggestion nung congresswoman na to ni Kimbo from Marikina. Gagaling talaga ng mga taga Marikina. Alam mo, sabi niya, instead of us paying sa PhilHealth, why not magbayad na lang tayo ng mga HMOs? Yung para sa mga private companies, di ba? Kapag ikaw empleyado ka ng mga malalaking kumpanya, meron kang HMO, meron kang parang at least 150,000 worth na kumbaga credits. Kumbaga mga check-up lang, libre na dahil kaya nang bayaran yun nung HMO. Check-up, yung mga tawag dito, yung kanilang packages. Pwede ka ng lahat ng sakit kaya nang i-cover ng mga HMOs na yan. Bakit nga kaya, since kinakaltas din naman nila sa atin, bakit kaya hindi na lang sila ng gobyerno, parang halimbawa, di ba si PhilHealth, no? Si PhilHealth yung nagkakaltas ng pera, kaya hindi na, direkta na. Kontratahin na natin si MaxiCare, si IntelliCare, si Blue Cross, si sino pa ba yung mga dyan? Si Coco Life, si Ayala, kung ano man. Yung mga providers ng mga HMO. Mas maganda, doon na lang tayo maghulog kahit na normal na tao maghulog doon para at least pag na-hospital tayo, wala tayong babayaran, di ba? Kasi katulad ako, dahil employed ako, meron akong HMO, pag meron akong sakit o emergency, nabagok ako, nagtae ko, o kaya bigla akong tumaas ang presyo ng dugo ko, pwede akong tumakbo kagad sa emergency room equipped with the HMO card. Tapos covered na ako. Yun yung talagang insurance. Ang insurance, yung sobrang minimal na lang yung babayaran mo, minimal to none. Kasi itong PhilHealth na to, hulog tayo ng hulog. Tapos pagka gagamitin mo na siya, fraction lang yung babayaran niya dun sa bill mo. Halimbawa, ang sakit mo ay bulutong tubig. Binulutong ka, hindi sasagutin ng PhilHealth lahat yung bill mo. Kumbaga, meron lang siyang case rate. Ibig sabihin, sa bulutong, 2,000 lang yung pwede mong mapakinabangan na pondo mo sa PhilHealth. So kung halimbawa, ang bill mo, 20,000, so 2,000 lang yung mababawas dahil yun lang ang covered ni PhilHealth para sa case rate na yan. Ibig sabihin, bawat sakit, merong rate, merong presyo kay PhilHealth yan. Pero sa mga HMO, kahit anong sakit mo, pag nagpunta ka sa nagpa-check up ka, wala kang babayaran dahil meron kang at least 150,000 pesos, tapos meron ka pang pag na-confine ka, meron kang at least 2,500 per day na kwarto. Sagot yun nung HMO nyo. I-showcase sa PhilHealth. Ito yun. Pakinggan nyo ha. O HMO na mas giit ni Kimbo, mukhang mas mabuti pang ilaan na lang ng mga manggagawa ang kanilang kontribusyon sa isang private health maintenance organization o HMO na mas marami pa raw ang benepisyo kaysa sa PhilHealth. Medicard VIP plan. Ito po mga kasama. Outpatient consultation, 5. Outpatient
labs, diagnostics, may kasamang dental coverage, may kasamang free consultations, may kasama pong dreaded disease limit, may kasama pa pong free diamond peel at yoga classes. Isipin mo yan. O si Boss Dada magkakaroon ng yoga. Paano ko aabutin yung mga daliri ko sa paa? Imagine niyo. Pero totoo yan meron pa siyang dental, pasta, bunot, kasama yan. Yung kotari, yung pagtanggal ng mga kulugo-kulugo nyo sa mukha at sa liig. Kasama yan. Tapos meron din siyang covered na physical therapy. Kung halimbawa medyo masakit-sakit yung balakang mo, ayan, pwede kang stretching. Ganun yan. Pwede yan, kaya yan. Kasi ganun din, binabawasan din naman lahat ng binabawasan din naman lahat ng mga tawag dyan, yung mga katulad natin, mga employed. Go. Mas maganda yun. Sa ngayon po, malamang hindi niya po ito nakukuha mula sa PhilHealth. Hindi naman direktang sinagot ni PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr. kung magagawa nga bang suspendihin ang pagkolekta ng kontribusyon. Pero pwede naman daw babaan na lang ang buwan ng premium o kaya naman ay dagdagan ang benefit packages. Pero yan ay kung... When the reserve fund, which is currently at 336, reaches 470. Ayun, so kasi sa ngayon 336 dapat daw 470. Tama ba? So dapat ganun. Kapag umabot na sa ganun, malaki na yung mga take home namin. Ayan, pwede na natin bawasan. But until then, magdusa kayo mga Pilipino. You've been promising better benefit packages since you created PhilHealth in 1995 at hanggang ngayon wala pa rin po. Kahapon nangako ang PhilHealth na babayaran ng malaking bahagi ng kanilang utang sa mga ospital sa loob ng 70 araw. Debit credit ang ipatutupad na payment method sa pagbabayad sa claims, kung saan 60% muna ang babayaran ng ahensya at pagkatapos ng ilang buwan ay saka naman babayaran ang natitirang 40%. Kontrarya ng Private Hospital Association of the Philippines, lalo't 3 taon na rin daw silang naghihintay na mabayaran ng PhilHealth. Medyo magulo po yun. Samantalang ang tagal na po ng mga claims na yan. Ibig sabihin, yung listahan po, andun na yun eh. Ang tagal nang nasa kanila, bakit hindi nila ibigay yung buo, yung kabuuan, hindi po yung mga... Alam mo, sa Makati, hindi naman sa pag-ano kay Abibina, yung yellow card nila, gobyerno yun. Gobyerno yun, wala silang sinisingil sa mga tiga Makati. Pero pag nagkasakit yung mga tiga Makati, libre sila sa Makati Med. Kaya ng gobyerno yung kung hindi magnanakaw yung gobyerno. Yun po yung gusto nating sabihin dyan. Oo. And the fact na inopen ng mga kongresista natin yan, meaning pwedeng mangyari.